Kausapin natin si DPWH Secretary Vince Dizon. Secretary Vince, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying, Ka Jerry. Opo. Pasensya na po, medyo paus ng konti. Opo, parang sanay na kami na napaos na kayo, Secretary. Oo nga. Sanay na kami. Parang yan ang normal nyo. Parang yan ang normal nyo. Dahil sa... Oo nga, isang taon ng ganito eh. Opo. Okay, well, Secretary, unahin lang po namin yung Davao dahil kahapon at saka no isang araw pa ay napaulat ng matinding pagbaha sa Davao dahil lang sa pag-ulan. Hindi pa panahon ng bagyo, Secretary. Ano ho bang report sa inyo? Opo, ito nga ho, unang-una nandito po ako sa Pampanga ngayon, dito sa Araya. Kasi may chinecheck din akong ito yung mga flood control project dito na hindi maayos ang pagkagawa, na inaayos na natin ngayon para maprotektahan po yung mga kababayan natin ditong binabaha. So tuloy-tuloy po, ganyan naman, ang katigin-tigin ni PBBM sa atin pa, nung itong simula ng taon. Kailangan lahat ng pwede nating magawa habang parating ang tag-ulan, gawin na natin. Para kahit paano naman, maibsan natin kahit konti ng mga kababayan natin dahil dito sa pagbaba. So, ito nga po kahapon, nandun kami ni Pangulo sa G. Araneta, sa E. Rodriguez, kasi alam niyo naman, isa sa mga pinakagrabing binabahang lugar yan sa Metro Manila. Madalas yan, konting ulan lang, hanggang bewang, hanggang dibdib. Tapos pag malakas na ulan, talagang lampas tao dyan. So, meron po tayong minadagi dyan na pag-i-improve ng drainage, tsaka nagde-dredging tayo sa San Juan River. So, in-inspection po yan ng Pangulo kahapon, at yung pong pag-i-improve ng drainage, tsaka yung paglalagay ng mga mobile pumps, matatapos na po natin next week. Sandali, papakita lang namin, Secretary Vince, mga taga-RHTV, pakita lang natin yung sa Araneta. Ito yun, ano? Bilib na bilib si Kumbachero na lumulutang yung backhoe. Yung backhoe eh. Meron palang ganon. Ano ba yung tinutuntungan na yun? Balsa? Parang may salbabida yung ano eh. Makalutang po yan. Floating backhoe po yan, tawag dyan. Floating backhoe. Opo. Floating backhoe po ang tawag. Katunying, Ka Jerry, nung parang January, nagsimula na tayo mag-dredge dyan sa San Juan River. Katulong po ng San Miguel Corporation, dahil po sa tulong na binibigay sa atin ni Mr. Ramon Am. January pa lang, tuloy-tuloy na po tayo nag-dredge dyan sa area na yan. At dahil po sa tulungan natin dyan, mahigit 1 metro na po ang nahukay natin dyan. Kaya po, lumalim na ho ng lumalim yan, dahil dati, napakababaw na niyan, Katunying, Ka Jerry. Ito parte ng San Juan River? San Juan River po ba itong pinapakita natin na to? Yes, opo, okay. San Juan River po yan. Kasi lahat po ng tubig, dyan sa G. Araneta, dyan po ang tapon. Ang problema po dati, dahil napakababaw na po niyan, dahil sa dami ng basura, dami ng lupa, dami ng putik, konting ulan lang po, napupuno na ho yung San Juan River. So, ang nangyayari, pag napuno yan, wala nang pupuntahan ng tubig, talaga magbabaha na ho dyan. At ang problema pa, hindi lang mabilis magbaha, napakatagal po bago humupa ng tubig. Yun na nga. So, yan po talaga kailangan. Pinapaliwanag na po natin kay Pangulo kahapon na hindi lang po iisa ang solusyon sa baha. Sabay-sabay po dapat ginagawa yan. Yung pag-improve ng drainage, yung pagdedredge, paglilinis ng basura, tapos yung mobile pump para po mabilis na ilabas ng tubig, ilabas ng bomba yung tubig na nasa kalye. So lahat po yan ginagawa natin at siguro by next week, tapos na po yung ating drainage improvement na times 3 po natin yung laki ng ating mga drainage. Dati po, napakaliit ng mga drainage dyan. At ang bilis po ngayon po, mas malaki na at bago na. Kasama niyo pala si Mr. Mahar Lagmay ng yung dati, ano ba tawag doon? NOAA? Project NOAA po. Sila po ang ating mga konsultant. Sila po ang advisor natin para sinasabi nila yung bang ginagawa nyo, DPWH, epektibo ba yan? Talaga bang makakatulong yan? So, sila po ang nagbibigay sa amin ng datos, ng siyensya, para masigurado naman
yung ginagawa natin ay talagang makakatulong. Pagka po ba ang volume ng ulan mas malakas? Halimbawa panahon na talaga ng tag-ulan. Kakayanin po ba 'yan o kon lang kapag ka medyo mahina-hina lang ulan saka lang walang baha? Secretary, ano Alam sabi? niyo, dyan sa G. Araneta, Katunying Jerry, kahit na thunderstorm lang na 30 minutes, nagbabaha na dyan Ganun kalala yung sitwasyon dyan. So ang sabi ni Dr. Mahar, kung mga ganung thunderstorm, yan talaga maiibsan yan. No, maiibsan yan, makakaramdam ng pagbabago yung mga kababayan natin dyan. Pero, Goy type event, yung talagang 6 na araw, 1 linggo, tuloy-tuloy, talagang magbabaha dyan. Pero, kailangan, ang importante, meron pa tayong gawin na iba pang mga bagay. Hindi sufficiente yung ginagawa natin ngayon para sa mga ondoy type na pagbabaha. Yung baha, Secretary, yung baha mukhang talaga namang kahit saang parte ng mundo may baha. Ang kailangan yung mabilis kumate o mabilis mag-subside. Tama po yan. So, ang next na gagawin natin dyan, na nakikipagtulungan tayo kay Mayor Joy Belmonte, is naghahanap tayong tinatawag nilang mga detention pond o detention basin. Yung pag-iimbakan ng tubig. Na bago imbes na lahat pumupunta lahat sa San Juan River, meron munang temporary na pag-iimbakan na pupuntahan yung tubig. Kasi kapag yan ondoy type event, Katunying Jerry, tapos dire-diretso yan sa San Juan River, kahit anong pang gawin natin, talagang mapupuno yung San Juan River. At pag napuno yung San Juan River, wala nang pupuntahan yung tubig. So kailangan natin gumawa ng iba pang mga proyekto na pag-iimbakan ng tubig. Yan, medyo matagal-tagal yan. Tapos medyo matagal-tagal yan. Yung sa Metro Manila, tukoy na ninyo saka may Oplan Baha kayo kasama yung mga private sector. Opo. Yan po bang nandyan sa Arayat na pupuntahan nyo ngayon? Nandyan palakaan nyo kayo ngayon? Dito po ako ngayon. Ano yan? Gumuho ba yung flood control project na yan dati? O ano ba nangyari Hindi dyan? po. Unang-una, butas-butas, hindi tapos. No, unang-una. So, pagka po ang dike, butas-butas, bali wala po yan. Kasi yung tubig papasok pa rin sa mga komunidad, sa mga bahay ng mga kababayan natin. So ngayon, sinasara po natin yan. Kagaya din nung ginagawa natin sa Bulacan. No, dun sa epicenter nitong nitong flood control scandal natin. So yun po ang unang ginagawa natin. So inspectioning ko ngayon yung ongoing na pinapamadali natin. Okay. Tapos meron din po tayong ginagawa dito na nagde-dredging din tayo ng mga lupa na hinarang na yung Pampanga River. So kailangan yun kasi kapag kagaya dito sa sa Metro Manila, kapag napupulo na yung ilog, wala na. Sa bahay na, sa komunidad na pupunta ang tubig. So, nagda-dredging tayo ngayon, katulong ni Governor Nanay Pineda at ni Vice Governor Dennis Pineda. Yes, so, sir. yun po yung dalawang tinitignan ko ngayon. Ongoing na po ito, matagal na. Pero tinitignan ko po yung progreso natin. Kasi nga, sabi nyo nga, mukhang parating na yung mga ulan. Opo. Paspasan natin ang gagawin. Sinampulan na tayo nitong nakaraang May araw. patikim na. At again, sir, pasensya na. Ito yung unang tanong ko sa inyo at ito na rin ang last question namin. Ano po ang nangyari doon sa Davao? Bakit, pasensya, sabi nga nila hindi pa naman ganun katindi ang, wala pang bagyo, pero bakit bumaha na ng todo sa Davao? Ito nga yung pinapacheck ko sa ating regional director, no? Bakit nagkaganon, no? Kasi malaki-laki ang nagastos din sa Davao, no? Na pondo. So bakit nagkaganon? So titignan po natin yan. Pero yung pong gumuho na tulay, last na lang, Katunying Jerry, yung Calyawa Bridge na gumuho, sinisimulan na ho natin ang pagpapagawa. One day after, nag-mobilize na tayo. Siguro in 2 weeks, 3 weeks, meron na tayong dyan, no? Meron na tayong temporary bridge na bakal para makadaan naman kasi kawawa yung mga kababayan natin dyan sa nasirang bridge, hindi sila makatawid. Opo. So, pinapaspasan po natin yan para magawa.
Okay, Secretary, titigilan na namin para maipahinga yung boses niya. Thank you, Secretary. Opo. Pahinga niyo Mahirap muna. po talaga pagka medyo marami-rami po ako nasigawan nung nakarang araw sa dito sa nga. DPWH, kaya naubos na boses ko. Oo nga, may nasibak pa nga daw kayo dyan sa sa Benguet. Benguet. Oo. At- Alam mo, ito last na lang, no? Ang mga pagkakamali po, pagka yan nagresulta sa sa pagpawi ng buhay ng mga kababayan natin, unacceptable po yan. Kaya talagang galit na galit po ako nung nalaman ko sa mayor ng La Trinidad na may namatay na 13 anyos lang katunig. Cyclist, oh. No, cyclist na 13 anyos. Oo nga. No, talagang hindi ka tanggap-tanggap yan at kailangan managot. Kaya sinibak ko kahit dinender yung district engineer doon saka yung chief of maintenance doon. Kasi Maintenance chief. hindi sila sumunod sa mga safety standards na dapat gawin sa mga kalye natin. Pinapauwian po ng buhay yung mga yung kababayan natin na batang-bata pa. Hindi pa pwede yan. Opo. Katunying ka, Jerry. Yes, sir. Salamat Yes, sir. po. Thank you. Thank you, sir. Si Ate Cora may dala daw sa labat. Thank you po. Thank you. Salamat. Thank you. Si Secretary Vince Dizon, nandyan po sa Pampanga.